Mga kagabali, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa bahagi ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan na ayon sa ating kakalat sa ating bansa sa Pilipinas ang may pinakahabang selebrasyon ng Pasko, ang ating paggunita ng kapanganakan ng ating Panginoon. Isang bahagi sa Pasko ay ang pagkakataong ipinapatay ni Herodes ang mga sanggol sa Bethlehem, mga sanggol edad 2 taon pababa. At ang pangyayari ito ay dahilan lamang sa pagiging ganil, sa pagiging matakaw sa kapangyarihan. Alam naman natin na ang halos nagsasara sa ating selebrasyon ng Christmas ay ang ating pagdiriwang ng 3 mago. Sinasabi nga natin noon, 3 hari. Hindi yan mga hari, mga mago, mga taong mga marurunong. 3 mago ang tumalaw, nais tumalaw kung saan ipinanganak ang ating Panginoon sa panahon niya. Sila ay sumunod mula sa kanilang mga tirahan, mula sa kanilang mga pinanggalingan, sa kanilang mga tabi na natin mga lugar. Ang 3 magong ito ay may sinusundan na isang maliwanag na bituin patungo sa lugar saan pinanak ang ating Panginoon. Ngunit pagdating sa Jerusalem, pagdating sa kaharian ni Herodes, nawala ang naturang bituin. Kaya napilitan silang puntahan si Herodes upang tanungin kung saan ipinanganak. At ang kanilang nagiging tanong, kamahalan, saan ba dito? O nais namin malaman kung saan ipinanganak ang hari ng mga hari. At nang marinig ito ni Herodes, nagulantan siya, nabigla siya, sapagkat nung panahon na yan, kinikilala sa pagiging makapangyarihan si Herodes. Kaya ang sabi niya sa kanyang sarili, ano ba ito? Akala ko ba ako na? Hindi maaaring mayroong isang hari naging panghari sa akin. Kakapanganak pa lang yun. Wala bang isip ang tinutukoy ng 3 mago. Pero umusok agad kay Herodes ang pagiging ganid sa kapangyarihan. Ngunit dahil matalino ito si Herodes. Kunyari, tinawag niya ang kanyang mga propeta, ang mga manghuhula, upang malaman kung saan ipinanganak ang bagong silang na hari. Nung nararamdaman ni Herodes, sinabi niya sa mga mago, o sige, puntahan ninyo ang bagong kilang na hari. Pag matutunan ninyo, bumalik kayo sa akin. Nang sa ganun, ako man makapagbigay ng aking respeto sa bagong hari, bagong silang na hari. Nang umalis ang 3 mago, agad na nabo sa isip ni Herodes na kailangan maalis sa kanyang landas ang sinasabing hari
Subalit lang naman natin, ayon sa banal na aklat, na ang mga mago ay hindi na nagbalik kay Herodes. Dahil bumalik muli ang bituin na kanilang nagiging gabay, kanilang nagiging guide sa kanilang patutunguhan. Kaya nang sila ay umuwi sa kanilang mga tirahan, nag-iba sila ng daan. At dito na lumitaw ang pagiging ganid ni Herodes sa kapangyarihan. Inutusan niya na sa Bethlehem, patayin ng kanyang mga kawal ang lahat ng mga batang edad 2 taon pababa, mga bagong silang. Kaya nga nagkaroon tayo ng tinatawag na pagdiriwang ng Niños Innocentes. Mga inosenteng, mga walang malay ang mga kabataan na ipinapatay ni Herodes dahil lamang sa kanyang galit na may ibang hari bukod sa kanya. May ibang hari sa Jerusalem. Dito makikita natin ito. Walang pagkakaiba sa mga umahawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Pagka mayroon silang makikita, mayroon silang masisilip na maaaring hadlang sa kanilang kapangyarihan. Mga pari, mga inosenteng mga tao, mga walang malay, mga hindi alam kung gumagawa ng kasamaan, kanilang eredad, pagbintangan kalaban ng gobyerno, kalaban ng bayan, mga rebelde, kaya dapat patayin. Ganyan ang ginagawa ng ating mga politiko. At magkukunya rin para sa kabutihan ng bansa ang kanilang mga ginagawa. Kailangan nang mapalitan natin ang ganitong mga klaseng mga hari. Ang mga tinatawag na mga lingkod bayan na sa halip na maglilingkod, binaglilingkuran. Lahat. Matanda na lamang natin ang nangyari sa drug war sa nakaraang administrasyon. Ang iba pang mga pangyayaring kailangan nilang patayin ang kanilang mga kritiko. Wala silang pinapatawad. Magiging sino? Kapakalalo sa nakaraang administrasyon lamang, ilang mga kaparian ang pinapatay dahil lamang sa pagiging kritiko sa gobyerno. Dito natin makikita na salip na ang kapangyarihan ng ating mga lingkod bayan ay kanilang tutuparin, binabaligtad. Kailangan malipol ang kanilang mga kinakatakutan, mga kalaban, mga hadlang sa kanilang mga kapangyarihan. Sana sa mundo nito mawawala na ang mga Herodes. Sana magkaroon tayo ng kapangyarihan na totoong nagmalasakit, totoong nasa kapangyarihan dahil sa pagmalasakit sa mga taong bayan at para sa kabutihan, kapayapaan at katahimikan ng lahat. Kaya natin matatagpuan ang bagay na ito. Kailangan natin ang panalangin. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin na tayo mismo, ang mga mamamayan, ay magiging maingat sa ating pagpili, sa ating pagbuto, sa ating pagbigay ng mandato sa mga magiging makapangyarihan sa gobyerno. Makikita natin, walang pagkakaiba kay Herodes ang maraming mga politiko natin ngayon. Ginagamit ang kayamanan, ginagamit ang pera, ginagamit ang gobyerno mismo upang lalong magiging makapangyarihan. Hindi walang makahadlang sa namang nais kagawin. Ingatan natin. Pagyamanin natin ang mabuting diwa, ang mabuting puso at ang mabuting mga pangarap para sa kapayapaan ng ating bansa.